Yon, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati lang muna tayo ng magandang hapon sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat. Ito na mga kababayan, hindi na tayo, wala na paligoy-ligoy ito. Pag-uusapan natin ulit itong si Epifanio Labrador. Sinabi ko na araw-arawin ko ito hanggat hindi niya titigilan itong si Congressman Marcolita at itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Masyado itong bastos, walang mudo, walang galang, ano bang tawag sa taong ito, mga kababayan. Grabe, sobrang pambabalahura nito sa Iglesia ni Cristo. Yun ang ito na, mga kababayan, ito na nga yung sinabi ko noon na itong si Epifanio Labrador ay mahilig po itong humingi ng abuloy. Kabisado ko ito kasi napanood ko rin ito noon nung binatikos niya si Arnie Tevez. Binatikos ko rin noon si Arnie Tevez at hanggang ngayon nananatili naman yun. Hindi nagbago yung pananaw natin tungkol kay Arnie Tevez. Pero ito, mga kababayan, ito noon humingi din ito ng tulong, humingi ito ng abuloy. Ngayon na naman, humingi na naman ng abuloy, mga kababayan, dahil wala na daw siyang makain. Papakain daw niya sa kanyang mga kasamahan. Kahapon nga sinabi ko na balang araw makita natin ito si Arnie Tevez. Hindi, si tawag nito, si Epifanio Labrador. Makikita natin ito, mga kababayan, na pag-alagala na lang ito sa kalsada. Paano ito? Yung katulad ng mga taong grasa na nandadampot ng mga makakain sa gilid-gilid. Ganito ang mangyari nito kay tawag nito, kay Epifanio Labrador, dahil nga sa kaniyang sobrang kayabangan, sa kaniyang sobrang kasinungalingan. Kung ano-ano na lang yung pinagbibintang niya sa Iglesia ni Cristo, iimbestigahan na daw yung Iglesia ni Cristo. Anong iimbestigahan mo dyan? Korupsyon? Anong korupsyon dyan? I-religious group yan. Hindi naman, alalahanin mo, hindi pamahalaan yan, hindi gobyerno yan. Wala tayong pakialam sa kanilang kinikita dyan. Kung ano man yung kanilang gagawin. Kung ano man yung kanilang paraan na kumita sila. Wala ka, labas tayo dyan. Ang pakialaman mo, yung ating pamahalaan na masyadong kurakot. Para kang tawag nito, mga kababayan, para kang sanggol na walang kaalam-alam. Kunwari ka lang may alam ka. Pero ang totoo talaga, wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam yung nangyayari sa ating bansa. Tinutuligsa mo itong Iglesia ni Cristo. Ano ba pakialam natin sa kanilang income? Diba? Ito, mga kababayan, sinabi niya pa, magpaputol daw siya ng ulo. Hindi ka nga takot ka nga magpaputol pa kayo ng ulo. Ang kayabangan naman ito. Masyadong mayabang ito, mga kababayan, na ito si Epifanio Labrador. Alam ko, balang araw, itong si Epifanio Labrador ay hihingi ito ng tawad. Ganon din yung ginawa niya noon kay VP Sara Duterte. Nung hindi siya pinansin, siguro nanghingi din ng abuloy, hindi siya pinansin, mga kababayan, tinuligsan niya ulit itong si Vice President Sara Duterte. Ganito kakapal ang mukha nitong tao na ito. Ganito kawalang kwenta itong tao na ito. Nagtapang-tapangan, ay naman magtanggalin mo yung mask mo. Masyado kang nagyabang. At matapang ako. Wala kayo. Hindi nyo ako matatakot. Matapang ito si Epifanio Labrador. Pagtanggal nga lang, mas di mo magawa-gawa. Tapos paniniwalain mo kami na matapang ka. Ito, mga kababayan, na masyadong mahangin itong tao na ito. Sabi ko na nga sa kanya, tanggalin niya yung mask niya. Kasi nga, hindi siya masyadong makakahinga. Kaya yung utak niya, napuno ng hangin. Kaya sobrang hangin, sobrang yabang magsalita. Ito lang mga kababayan, grabe, ang daming galit nito. Grabe, ang daming galit. Hindi lang ako Hindi lang ako bilang isang Katoliko. Galit ako sa taong ito dahil nga sa sobrang kayabangan. Wala namang ginawa sa kanya yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Peace rally nga eh. Ano bang ginawa lang? Sumisigaw ba sila? Nanggugulo ba sa ating bansa? Di ba wala? Pinapaliwanag lang ni Congressman Marcolita kung bakit sila nagtipon-tipon dahil nga sa ginawa ng ating pamahalaan, ng mga congressman, ng mga buhaya na ginawa nila kay VP Sara Duterte. Kung patas naman, okay lang naman sana sa Iglesia ni Cristo. Hindi nga patas. Diba? Kaya dapat nakakaintindi ka kahit paano dahil Tagalog naman lahat ng sinasabi din ni Congressman Marcolita. Ito na, mga kababayan, sabay-sabay na natin itong panoorin.
Well, itong darating na ilang araw, piniprepare lang namin. So marami na kasing nakikisa. So may tumutulong na sa ating ngayon, iba't ibang mga reliyon. Inilalatag lang nila yung mga ebidensya sa mga katiwalian, kalokohan ng Iglesia ni Manalo. So ako po yung front nila ngayon. So hinihingi ko lang po yung panalangin at suporta po ng ating mga kababayan. So ngayon po may mga kasama po ako dito na gusto nilang sumama sa akin. So siyempre alam niyo naman ang buhay natin. So nangihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter, sana po isuportahan niyo po kami financially kasi siyempre hindi ko naman po kayang kung ako lang kukulangin po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito na hindi naman sasabing nagbabodyguard sa akin. Kumbaga parang ano lang, talagang nakikiisa lang dahil alam nilang nasa tama tayo, no? Salamat po sa mga kaparian na nagpaabot po sa akin ng mensahe, sa mga ibang pastor. Salamat po sa inyo. At talagang hindi ko po tatantanan to, talagang puputulan ko po talaga ng sungay itong Iglesia ni Manalo, no? Puputulin ko po talaga yung sungay ng Iglesia ni Manalo. Kung gaano kataas yung sungay ng Iglesia nila, yung simbahan nila, ganun ko puputulin yung sungay nito ni Eduardo Manalo. Akala kasi nila dahil mayaman sila, may impluwensya sila, kilala sila, may mga tao sila, mabuti na sila, no? Yes, mahirap lang tayo, maralita lang tayo, pulubi lang tayo, pero mas titiyakin ko, mas makatao ako sa iyo, Eduardo Manalo. Ha? Mas makatao ako sa iyo. At higit sa lahat, mas makadiyos ako sa iyo. Yes! Minura kita. Minura ko yung mga aso mo. Pero dapat lang yun. Dahil kayo, kayo ay traidor sa bayang ito. Na kung saan nagpapagamit sa mga politiko. Na kung saan tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Sara Bulate. Tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Digongyo. At iba pa. Diba? Masakit ba? Masakit ba malaman Iglesia ni Manalo na kayo ay pera-pera lang? Ha? Na kayo ay may mga kriminal na mga tao na handang pumatay para sa inyo? Galit kayo? Magalit kayo? Anong pakialam ko? Ngayon, nagbabayad kayo ng milyon para lamang makita ako, kasuhan ako. Gawin ninyo. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, mahuli nyo man ako, mapatay nyo man ako, never akong magsisisi sapagkat ang ginawa kong ito ay para sa taong bayan at lalong-lalo na sa iba pang mga reliyong inapi ninyo, tinatakot ninyo. Hindi sila makapagsalita kahit nasa tama sila dahil ginagamitan ninyo ng pananakot, dahil pinapatay ninyo. Ilang pari na pinatay ninyo? Eduardo Manalo, ilang pari na pinapatay mo para lamang hindi mabuking at hindi matuklasan yung baho ninyo? Diba marami na? Ilang pastor na ang binugbog ninyo? Ilang mga ngaral na ang tinakot ninyo, winalangyan ninyo, binalasubas ninyo? Marami na. Marami ako napanood sa YouTube. Doon pa lang sa dating daan. Yung mga magagaling na alagad ng Diyos. Pag hindi kinakaya ng mga alagad ni Eduardo Manalo, anong ginagawa? Gagamitin yung yung mga supporter, mangnanambunot, mananapak, maninipa, kasi natalo sa debate yung ministro. Ganyan kayo eh. Aminin na ninyo, halata naman hindi nyo maitatang. Mga kaibigan, panoorin nyo po. Ito, magpapapugot ako ng ulo sa inyo. Ako mismo pupugot sa ulo ko. Panoorin nyo kung paano binalasubas ng Iglesia ni Manalo yung tunay na Iglesia ng Diyos. Yung mga membro ni Brother Eli Soriano at yung iba pa, di ba? So mga kababayan ko, maliit po ang tingin ng Iglesia ni Manalo, masama po ang tingin ng Iglesia ni Manalo sa mga Katoliko. Plastic po yung mga yan, mga sinungaling yung mga yan. Pag nakatalikod na, puro paninira yan sa Iglesia Katolika at sa iba pang mga reliyon. Ang lagi nila pinagmamalaki, may impluwensya sila. Pero, yung mga ministro, kung makikita mo, walang pinagkaiba yan doon sa amo nila, sa bossing nilang si Eduardo Manalo na isang Mongoloid. May ginawa po kong kanta sa Iglesia ni Manalo. Ang ganda po.
talagang mabibwisit po sa akin dito at magagalit ang iglesia ni Manalo. Ginawa niyo pa ako ng kanta. Gandahan niyo naman. Sa ginawa niyo, challenge niyo ako eh. Sigurado ko, magmumukhang katawa-tawa at pagtatawanan ng buong bansa yung iglesia ni Manalo. Ang title nito, kaya pala mayaman ang iglesia ni Manalo. Doon lalabas doon bakit, anong dahilan kung bakit mayaman ang iglesia ni Manalo. So, ganoon pa man, mga ilang araw lang po, hintay-hintay lang po kayo ng konti, lalabas po natin dito yung mga issue na bibigyan po natin ng birada. Uulitin ko sa pamunuan ng iglesia ni Manalo, gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Kung gusto nyo, kasuhan nyo pa ako pati dun sa imperno, kasi hindi naman kayo makakapunta ng langit eh. Kaya dun sa imperno, kasuhan nyo rin ako. Ang problema, hindi tayo magkikita dun. Hindi tayo magkikita dun. Kasuhan nyo kung gusto nyo, sa ibang planeta pa, kasuhan nyo ko. Kinasuhan daw nila ako sa buong bansa. May pinapakita pa doon, may pinupost pa doon na nasa DOJ, tatakutin pa ako ng mga dimuho na to. Alam mo, sa totoo lang ito yung napansin ko. Wala daw akong kwentang vlogger. Ito, sabi nila, wala akong kwenta, tae na vlogger, sinungaling na vlogger, fake news na vlogger. Pero bakit ganun sila? Bakit ganun nila pinapasikat ngayon si Epifanio Labrador? Pinapasikat? Diba? Hindi pa kayo nagtataka? Bakit sikat ngayon si Epifanio Labrador? Sabi nila, hindi daw totoo yung sinasabi ko. Ba't parang guilty yata kayo? Bakit parang nababalisa yata si Eduardo Manalo? Halatang halata talaga yung iglesia ni Manalo. Pero mali kayo. Hindi ako si Brother Eli para takutin ninyo. Hindi ako yung ibang ministro, hindi ako yung ibang pastor na kaya lang ninyong takutin. So kaya sabi ko nga, kasuhan nyo na ako sa lahat ng gusto nyo kasuhan, pero sa lang titiyakin ko sa inyo, mas maraming Pilipino ang naniniwala sa akin kaysa sa inyo. So yun lang, napakasimple. So tuloy nyo, gawin ninyo, gamitin nyo kung sinong gagamitin nyo, NBI ba, pulis ba, militar pa. Alam nyo, ginagawa lang po din ng pananggalang yung NBI, yung pulis, yun, kasi para hindi masyadong halata. Diba? Ang galing na iglesia ni Manalo. Pero ba't ko alam yan? Yung mga kuya natin na nasa gobyerno, may mga kuya tayo sa Philippine Eagles na nag-ano rin sa akin, kuya, ingat ka, kami kabisado namin yung reliyon na yan, pero ganoon pa man, ingat ka. So salamat sa mga kuya at ate natin na nagbibigay po sa akin ng advice. So ganoon pa man, patuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Doon sa mga kababayan po natin, muli po, sabi ko nga, ang kailangan ko po ngayon, maliban sa inyong panalangin, ay yung konting tulong pinansyal po. Dahil po sa, alam niyo naman, so kailangan din po namin magdagdag ng, alam niyo na. So alam mo, siyempre, alam natin, hindi naman pupunta sa akin yan, walang dalang mga armas yan, yung mga yan. So, yung iba kasi mga kasama natin dito, baka kulangin. So mabuti na yung handa kami. So ano nang mangyari, pinapasa Diyos na lang natin. Pero isa lang masasabi ko, handa kami at pinaghandaan na namin yan. So itong kasama natin dito na dating nag-aral pa ito sa Brazil ng pagiging disposal bomber. So sabi niya, subukan lang nila, subukan lang nila na pumunta sa area na nandoon tayo. Alam niyo na, tulad ayoko magsalita kasi matalino yung mga yan, pwede lang gamitin yung basta sinasabi ko lang, may kasama tayo ditong export disposal bomber, disposal siya, ganoon pa man, sana po ay suportahan nyo po ang inyong lingkod. Yan na mga kababayan, humihingi na nga ng abuloy itong si Epifanio Labrador. Alam niyo mga kababayan, ito sobrang yabang nito, sobrang hangin talaga. Sabi niya matapang siya, pero nga, bakit kaya hindi niya maalis yung kanyang mask? Kung matapang ka talaga, napakilala ka, pakita mo yung totoo mong mukha.
Ang kinalabasan kasi nito, nagtapang-tapangan ka lang talaga. Nananakot ka pa na may kasama kang, ano ba yan? Suicide bomber? Baka suicide bomber yan. Naku mga kababayan, pag halimbawa hinahanap, kasi may kaso na ito eh, pag hinahanap itong si Epifanio Labrador, pagkakalam natin, hinahanap na ito eh. Ang palagay ko lang nito kasi nga sa kanyang, dati nagpapakita ito ng baril. Nagpapakita ito ng baril sa kanyang YouTube account, ano. Siguro, hindi talaga ito pagbibigyan. Titimbuang talaga itong mga kababayan. Dahil sa kanyang mga sinasabi ngayon, iwan ko lang kung baka naman, baliktad naman pag na-aresto ito. Baka maihi ito sa kanyang saluwal. Baka luluha ito ng kulay pula. Baka yung sipo nito hindi mapuputol dahil nga sa sobrang takot nito. Manginginig ito mga kababayan. Ang pagkakalam ko nito talaga, ito yung opinion ko lang sobrang duwag nito. Sa totoo lang. Kasi nga bakit ayaw na tanggalin yung kanyang face mask? Yun lang talaga yung ano ko. Magaling lang ito magaling lang ito magsalita. Magaling lang ito manghamon-hamon. Pero ang katotohanan yan, alam niyo kung matapang ka, maraming matatapang dyan na nagsasalita. Kinukumpara pa nila si Captain Dado. O si Captain Dado, tingnan nyo, nagmumura. Tinitira yung ating pamahalaan. Pero nakita yung mukha niya. Alam yung kanyang totoong pagkatao. Pero ito, nagyayabang. Tapos naman pala, mangingi pala ng abuloy. Gusto mo magpadala rin kami sa inyo ng abuloy? Magkano ba ang gusto mo? Wala tayong pira ngayon. Siguro, may rito, may mga gulay. Hindi kayong padala. Padala kita ng gulay. Gusto mo? Masyado kang mayabang. Tapos, ganun pala yung estilo mo. Estilo mo, nung nakaraan din, nung nagtatago ka, humingi ka rin ng abuloy. Ngayon, nagtatago ka naman, nangingi ka naman ng abuloy para sa iyong mga kasamahan. Kumuha ka pa ng kasamahan. Akala ko ba matapang ka? Nako. Yun lang mga kababayan na hanggang dito lang muna. Medyo itong si tawag nito, Epifanio Labrador. Tingnan nyo mga kababayan. Makikita nyo ba? Nasa gubat na yan. Nasa gubat na yan. Nasa gubat yan. Nagtatago sa gubat. Diba kung matapang yan, nakapismas pa rin. Bakit nakapismas ka pa rin? Kung matapang ka. Yun lang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Excuse me. Mag-shoutout lang tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Yuri, kay Coco at kay Dion. Shoutout sa inyo dyan, Ma'am Bergie ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Ma'am Susan 76. Shoutout na rin kay G-Lord Balti. Shoutout na rin kay Alex Almuti. Shoutout na rin kay tagal naman ipakita kung patay na. Shoutout na rin kay Leonard Rostia. Shoutout na rin kay sino ba itong isa? Iba dito sa baba. Porik Gumi. Shoutout kay Melchor Rialasar. Shoutout kay Arnold Talabing. Shoutout kay Lovely Yarn. Shoutout kay Lilibet Dison. Shoutout kay Angkla Lolo Vin. Shoutout na rin kay Peter Nobilino. Shoutout na rin kay Fernan Mabuhay. Mabuhay ka, Fernan Mabuhay. Pag nahuli, yan, isama yan sa mga ginagawang uling na kahoy. Gatungan. Naku po, kawawa. Shoutout na rin kay Itira Sungid. Shoutout na rin kay hindi ko masyadong makita, madilim dito sa kinaroroon ako. Kay Julio Bihasa. Shoutout na rin kay Henry Olivar at kay Jerwin Kapinig. Guardians yan, walang ganyan na guardians. Tama talaga. Pinagyayabang niya pa yung Eagles. Ang pagkakalam ko, hindi mga bastos yung mga Eagles, mga kababayan. Galit nga sila kung halimbawa may mga membro sila na magyayabang, makikita dyan sa kalsada. Ito pa kaya. Yun na dito lang muna ako, pratman din ako, pero talagang walang alam tong tao na ito. Hanggang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.